Makibalita muna tayo sa sitwasyon dyan sa Marikina mula po sa ating mobile journalist na si Evan Tarinque. Evan, kamusta dyan sa Marikina? Sige, Maseno. Pansamantalangan, tumigil yung pag-uulan na nararanasan dito sa lungsod nga ng Marikina. Pero sa kabilangan yan, mataas pa rin yung water level dito nga sa ilog ng Marikina na makikita nyo naman nasa likod ko. No? Sa ngayon, sa 5 p.m., no, nasa 16.3 meters yung water level dito sa Marikina. Ibig sabihin, nasa second alert pa rin yan at pinapayuhan pa rin yung mga kapatid nating nasa low-lying areas na pumunta sa mga evacuation center. No? Dahil medyo mataas yung water level ngayon, umapaw itong ilog. No? Kaya pakita natin yung current situation dito. No? Ito makikita natin sa aking likuran, umapaw yung tubig mula sa ilog. No? Actually, kaninang umaga, nag-flashing na kanina dito yung Marikina LGU dahil nga tuloy-tuloy yung pagbaba ng tubig kaninang madaling araw, pero pagdating ng tanghali, no, doon biglang umakyat ulit yung tubig dito sa ilog kahit naman walang pag-uulan na nararanasan dito, no. Pero klaruhin lang natin, no, Chiki, Joby, Maseno, hindi kasi porkit hindi umuulan dito sa Marikina, hindi rin tataas yung tubig dito sa ilog dahil konektado nga kasi itong ilog doon sa iba pang parte ng Rizal, lalo na yung sa may Bantang Montalban, dahil karamihan ng mga tubig na inaanod galing sa kabundukan dito pababa. So ito talaga yung tinatawag nga nilang catch basin, no? Kaya naman kanina yung ilang mga residente na napuntahan natin sa Malanday Elementary School, no, nasa around 660 na pamilya yung nananatili doon muna pansamantala. Ang gusto talaga sana nila makauwi ngayong araw at makabalik sa kanilang mga tahanan para nga daw makapaglinis na sila at bumalik na doon sa normal na kanilang pamumuhay muli, no? Pero unfortunately tumaas ulit yung tubig, so chances are hindi muna sila papabalikin sa kanilang mga tahanan, no? Kasi ito, alam naman natin, merong alert system dito sa Marikina, alert level 1, kailangan yung mga residente mag-prepared. Bandang 15 meters yan. Pagdating ng 16 meters, alert level 2 na yan, evacuation na. At pagdating naman ng 18 meters, forced evacuation na yung mangyayari. No, kaya yung ilan, dasal nila, sana hindi na umabot ng 18 meters or third alarm yung water level dito sa Marikina. Kaya naman, sinabi na rin, nag-anunsyo na rin ang Marikina LGU na wala muna, suspendido muna yung mga klase bukas, both public and private school. Chiki, Jovi, Masel. Evan, so kanina nagpunta ka dyan sa Malanday Elementary School, nandun pa rin yung mga nag-evacuate, so I assume baha pa rin dyan sa may Bulelak. How about yung iba pang mga bahaing lugar kabilang yung Nangka at Tumana? Alam mo, Mase, isa nga yan doon sa naging problema this past weekend, no? Itong bandang Barangay Tumana, dahil nagkaroon daw ng pagbabaha rito dahil hindi raw gumagana yung pumping station na nakatayo dito nga sa may Barangay Tumana, no? Kaya naman ang ginawa ng Marikina LGU, no, nagpadala sila ng mga booster pumps para kahit papaano mabawasan at matanggal nga yung mga naipon na tubig dito nga sa lansangan na ito. Meron ding ilang mga tayo na monitor na pagbaha. Palabas naman to nung Marcos Highway pag dumaan ka sa may Hill Fernando. Ito nga Marikina East na tinatawag, no, pero hindi raw katulad before, no, medyo mas mababa raw yung tubig ngayon, no, at passable naman daw sa mga sasakyan at kahit na rin doon sa mga maliliit na sasakyan. Chiki, Joby, Masel. Okay. Maraming salamat sa iyo, Evan Tarinque. Ingat-ingat.